We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Exclusive! Lalaking umano'y dinukot sa Santo Tomas City, Batangas noong Martes na pag-alamang inaresto ng 903rd Infantry Brigade. Ang detalye, tutukan! Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng ilog sa San Juan, Batangas. 10,000 pesos cash incentive matatanggap ng mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 base sa Expanded Centenarian Law. At mini park na may mountain view, saan kaya sa Batangas City matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Lalaking umano'y dinukot sa Santo Tomas City, Batangas noong Martes na pag-alamang inaresto ng 903rd Infantry Brigade ng AFP. Ang detalye tutukan sa exclusive report ni Denise Abante. Sa kuha ng CCTV video na ito alas 5 ng hapon ng Martes sa isang subdivision sa Barangay San Pedro, Santo Tomas City, Batangas, makikita ang isang lalaking naka-light blue t-shirt na naglalakad at pauwi na raw sana sa inuupahang bahay nang bigla siyang sunggaban ng isa pang lalaking naka-light blue t-shirt din at sumunod pa ang dalawa pang nakapulang t-shirt habang may isa pang lalaking nakaitim na jacket na tila may hawak na baril. Pilit nilang isinama ang lalaki at isinakay umano sa isang puting van. Ang insidenteng ito report sa himpilan ng pulisya ng kapatid ng lalaki na umano'y dinukot. Ngayong araw nagkaroon ng case conference ang Santo Tomas City Police hinggil sa follow-up investigation sa umano'y pagdukot sa lalaki. Lumalabas na yung taong hinahanap natin na alleged na nakidnap ay nasa custody na ng 903rd Infantry Brigade, Castilla, Sorsogon. February 23, 3 days after nung siya na-report na nawala o nagidnap dito sa alleged kidnapping dito sa amin. After 3 days po ay, yun nga po, sinerve naman ng CIDG yung warrant at about 4 p.m. sa 903rd Infantry Brigade. Napag-alaman din ng pulisya na nahaharap ang lalaking umano'y dinukot sa patong-patong na kaso sa Bicol Region. Doon sa coordination natin sa counterpart ay 3 counts of murder yung sinerve and isa pong violation of RA 10591 or sa Comprehensive Firearms Law. No? Other criminal case number 2021-1040 to 3806. So, yun yung mga cases na kinakaharap ko niya. Basically, talagang yung tao ay nasa custody na po talaga ng Bicol Region. So, we are waiting for the official reports yun muna nanggaling sa kanila para naman po sa amin, sa part namin, in our end, ay magawa po namin yung final disposition na pwede namin gawin. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Commando o SOLCOM, dati umanong miyembro ng New People's Army ang naturang lalaki na may plano na raw sumuko sa LGU Sorsogon sa Bicol. Paliwanag nila mga miyembro ng 903rd Infantry Brigade, 22nd Infantry Battalion at kawani ng Sorsogon LGU ang nakuhanan sa CCTV. Ayon sa kanila, sinundo umano nila ang lalaki at hindi ito dinukot. Nakausap po niya yung mga dati niya mga kasamahan doon na nasa 903rd Brigade. Gumawa po ng paraan itong LGU kasama po itong 903rd o itong Task Force Bicolandia na mapacilitate yung kanyang pag-surrender at nagkataon pong nasa Batangas. Initially, makikita nyo doon, nagulat pa siya eh. Pero nung makita po niya yung kanyang mga kasamahan na naan doon, hindi na siya kinakailangan lagyan ng posas. And then, diretso po siya dinala sa Bicol. Aminado ang SOLCOM na walang koordinasyon sa Santo Tomas City PNP hinggil sa umano'y pagsundo sa lalaki.
Wala po siguro. Kasi ang usapan po niya, susunduin lang siya. So sinundo lang po siya dyan. Hindi po kami nag-serve ng warrant, hindi po kami nag-operate. Sinundo lang siya at kinakailangan lang po na masiguro na safe siya. Pero bakit niyapos siya tapos may dalawang lalaking may hawak pa ng baril? Yes po, normal po yun. Siguraduhin po natin na ganun. Especially yung LG, yung concern is alam na napakaraming warrant of arrest nito. Dagdag pa ng Solcom, sumuko na rin sa 903rd Infantry Brigade ang kapatid ng lalaki na nag-report sa pulisya ng umano'y pagdukot hinggil sa mga kasong kinahaharap din ito. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang panig ng magkapatid. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dumalo sa committee hearing sa Senado ang kaanak ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kinuwestiyon naman ni Senator Raffy Tulfo ang pulisya kung bakit hindi nakakuha ng DNA sample mula sa dating pulis at pangunahing sospek na si Alan De Castro. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dumalo sa committee hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng Senado ang mag-inang Chinchin at Rose Camilon, ang ina ng mahigit 4 na buwan ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Hindi naman nakadalo ang pangunahing suspect na dating pulis na si Alan De Castro dahil kailangan umano niyang bantayan ang asawang buntis habang may sakit naman umano ang isa pang suspect na driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Naroon din ang PNP Region 4A at CIDG 4A na nagpresenta sa ginagawa nilang investigasyon hinggil sa pagkawala ni Camilon. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi nakakuha noon ang pulisya ng DNA sample ni De Castro para sa cross-matching sa mga nakuhang DNA sa na-recover na pulang SUV. Ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa iba pa. At nang matanong kung nasaan na nga ba si Catherine Camilon, wala pa ring malinaw na sagot dito ang pulisya habang si De Castro ay kasalukuyang at large at isa ng sibilyan matapos masibak sa serbisyo habang patuloy pa rin naman ang pagdinig sa kanyang criminal case. Yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. Ayon naman sa CIDG, nagpapatuloy pa rin sila hanggang ngayon sa pangangalap ng ebidensya na magdidiin laban kay De Castro. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya. Sa huli, ipinag-utos ng komite na padalhan ng subpina si De Castro sa susunod na pagdinig para mabigyan linaw ang pagkawala ni Catherine Camilon. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Makatatanggap ng 10,000 pesos cash incentive ang mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 sa ilalim ng Expanded Centenarian Law. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula nang mag-senior citizen, isa raw sa hiling sa buhay ng 72 anyos sa si Tatay Louie na abutin siya ng 100 years old. Ngayon, kung magkakaroon pa ng ng gobyerno, lalong magaling at na kung bibigay yung mga 100,000 na yan. Lalong pabor sa aming mga senior citizens. Pero ang cash gift na inaasam na yan, pwede nang maramdaman ni Tatay Louie ng mas maaga. Yun nga lang, hindi agarang 100,000 pesos ang makukuha, kundi 10,000 pesos muna.
Sa Expanded Centenarian Act kasi na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lahat ng nasa 80, 85, 90 at 95 years old, garantisadong may 10,000 pesos. Sa ngayon, 8 taon na lang ang hihintayin ni Tatay Louie para makakuha ng cash gift. Magandang balita raw ito para sa kanya. Lalong pabor sa aming mga senior citizen, dahil bata pa kami buhay pa, ay matatanggap namin yung ng gobyerno, pinaka-benefits namin. Layo nito na matulungan sina lolo at lola na mapakinabangan ng benepisyo ng mas maaga. Pero hindi nasasakop ng batas na makakakuha ng cash gift ang lagpas sa edad na itinatakda ng Expanded Centenarian Law. May ilan pa rin senior citizen na pinipiling magbanat ng buto para kumita, pantusto sa sarili at may madudukot sa panahon ng kagipitan. Malaki ding tulong pero ngayon ay matumal naman ang pagtitinda, panggastos lang sa pang-araw-araw. Nakakatulong naman. Para sa Office for Senior Citizens Affairs o OSCA, matagal na raw dapat na isabatas ito na ilang beses na rin nilang hiniling at naipaglaban. Maliit na halaga pero makakapagpasaya sa ating mga senior citizen. Higit sa cash gift, humihiling din ng ilan pang lolo at lola sa pamahalaan na bumuo pa ng mga programang magtataguyod sa kapakanan nilang mga nakatatanda. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Batangas City. Daing naman ang ilang tindera ang matumal na bentahan. Naritong report ni Denise Abante. Mag-aalas 2 na ng hapon kanina, halos wala pa raw nababawas sa mga panindang karneng baboy na ito sa pwesto ni Robert sa Batangas City Old Market. Bukod daw kasi sa matumal na bentahan simula pa noong nakaraang linggo, may pagtaas din sa presyo ng panindang karneng baboy. Sa ngayon, nasa 30 pesos hanggang 40 pesos ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng karne ng baboy. Ang dating 2 buong baboy daw na pakatay ni Robert, minsay 1 o kalahati na lang ngayon. Nagbabawas para maubos dahil pagka dinamihan mo, hindi maubos. Sayang lang. Kaunti lang ang katay. Magaganda ang bilihan. Kakaroon ng hanap buhay. 330 pesos to 340 pesos na ngayon ang kada kilo ng karne ng baboy sa Batangas City Old Market. Higit na mas mataas kumpara sa nakaraang 280 pesos to 300 pesos lamang noong mga nakaraang linggo. Mataas na presyo ng live weight ng baboy ang tinitingnang dahilan ng pagtaas sa presyo nito ayon sa pamunuan ng pamilihan. Sobra daw init, so hindi kaya ng mga baboy dati kaya hindi ko alam na baka ang iba namamatay, so nagkakaroon ng lugi ang ating mga nag-aalaga. At saka mataas din ang pagkain dahil sakop sa pagkain ng mga baboy. Hindi naman pwedeng mga gulay ang ipakain mo, mga pigs pa rin. So yun ang mga dahilan. May ilang mamimili na raw na tumatawad sa presyo at para makabenta, pinagbibigyan nila ito gaya ng tinderang si Jezabel. Umaasa sila ngayon na bumaba ang presyo ng karning baboy. Para makabili naman, makabenta dahil kung totoo katulong lang kami. Magpupuhulan din dito sa paninda. Kaming mga tauhan na pasahudin, iniisip din namin yung amo namin na sana'y gumanda din kita ng amo namin. Ay bumaba pa, ay di para maraming makapamili. Sabi ng pamunuan ng pamilihan, nakadepende pa rin daw sa demand at supply ng karneng baboy ang pagbaba sa presyo nito. Ang mataas din naman siguro ang demand, kaya mahal ang presyo. Wala pa rin naman na sa na tayo, 2 linggo na yata, 3 linggo na tayo nasa 370 hanggang 340. Hindi ko lang alam din sa ibang lugar. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy sa Lipa City Public Market na naglalaro sa 350 pesos to 360 pesos ang kada kilo. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, February 28, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Taysan at Laurel, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng cross-arm assembly, pagtatayo ng mga intermediate pole at proper fusing, kalinsabayang hotspot correction at clearing ng mga linya. Alae! 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 100 years old po. Kung magiging malusog po ako ngayon at sa future,
siguro naman po, kakayanin yung 100 na taon. Ideal na po siguro ang 50, mga 50. Dahil sa status po kasi lalo na ng economy po natin ngayon, yung status po ng bansa, talagang ang hirap na po mabuhay. 30, because at the age of 30, dun daw po nararating yung stability sa buhay. So gusto ko maranasan yon as a woman and as a student. Siguro po yung mga edad 60. Masaya na po ako pag nakaedad po ako ng 60 kasi sa panahon po ngayon is mga bata po parang yun po, yung biglang na-stroke kahit mga ganito pong edad. Mga 80 po dahil sa mga ganong taon na po narating ko na po lahat ng gusto ko po. If pwede po, 100 po, syempre. Bakit? Ano po, madami po akong pangarap. Gusto ko po lahat magawa yon. And yung time na, yung year na 100 po, siguro magagawa ko naman po lahat yon. Susunod. Pamamasada namang umano'y kolorum na tricycle sa Batangas City, reklamo ng ilang lehitimong tricycle driver sa lungsod. At mini park na may mountain view, saan kaya sa Batangas City matatagpuan? Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan sa gilid ng ilog ang bangkay ng isang lalaki sa San Juan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nakadapa at nakataas ang pang-itaas na damit. Ganyan natagpuan ang bangkay ng 44 anyos na lalaking ito sa gilid ng ilog sa bahagi ng Sitio Tipaz Sulok, Barangay Tipaz, San Juan, Batangas, mag-aalauna ng hapon noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, 3:00 daw ng madaling araw nang umalis ang biktima sa kanilang bahay kasama ang isang lalaki ayon sa mga kaanak nito. Magtatanghali na nang magtaka ang pamilya na hindi pa rin bumabalik sa bahay ang biktima. Dito na siya hinanap ng kanyang kapatid. So itong kapatid niya, dahil alam niya na nakamotor siya nung umalis siya, nagbabaka sakali yung kapatid niya na doon sa dike, yung riverbank, doon sa lugar nila, baka maaaring nalaglag siguro sa pagmamaneho. So by chance po na nung tinignan niya yung riverbank, may mga patak ng dugo. May nakita na siyang mga pag-aari ng biktima, yung tsinelas, salamin, at saka yung nakitang ebidensyang patalim. Na-recover sa crime scene ang isang ice pick at kutsilyo na posibleng ginamit sa pagsaksak sa biktima. Base sa autopsy report, may isang tama ng saksak sa likod at 2 sa dibdib ang biktima. Pagnanakaw ang tinitingnang motibo ng pulisya sa pagpaslang sa biktima. Nakikita natin motibo dito ay pagnanakaw po. Gawa po nung umalis siya, sabi nung kapatid niya, may dala po itong bag, cellphone, wallet, at saka po yung motor. At bukod doon, hindi naman po sasama yun kung hindi niya kilala. Kasama na rin po yung kumbaga pinagsamantalahan na yung pagkakataon na pwede siyang maging biktima para kukuhanin kung ano meron sa kanya tulad ng pera. Patuloy pa rin gumugulong ang investigasyon at paghahanap sa suspect sa krimen. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima hinggil sa insidente. Paalala naman ng pulisya sa mga residente, kailangan po tayong mag-ingat lalo na sa panahon ganito at sa mga 10 oras ng gabi. Although kakilala naman natin yung tao, siguro kung lalabas tayo, magsasama tayo ng ating kasama o sasabihin natin sa ating mga kasama sa bahay na merong kaming pinuntahan at ito ang kasama ko para in case na meron pong mangyaring ganyan, hindi meron tayong tao na pwedeng maimbestigahan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Reklamo ng ilang lehitimong tricycle drivers sa Batangas City ang pamamasada ng mga umano'y kolorum na tricycle sa lungsod. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa pinakahuling datos ng TDRO, nasa 1,500 yung legal na may prangkisa o linya sa pamamasada habang mahigit 1,000 naman yung umano'y pinaniwala ang kolorum na tricycle.
Tiyagaan sa pilahan ng tricycle sa Batangas City ang araw-araw na hinaharap ni Manuelito para lang makapagpasakay ng pasahero. Kaya balaki daw sa kanilang mga may linya ang mga umano'y kolorom na tricycle sa patas na hanap buhay. Sila pa malakas ang loob naman ako sa amin. Sasabihin, sila din mayroong pila daw. Samantalang wala naman doon pila. Reklamo rin ni Raul ang mga nasusulot na pasahero na dapat sana'y kita na nila. Sa mga sitwasyon na ganito na pag-uusapan itong sa, siyempre, hindi sila mas naapektuhan ng may prangkisa siyempre. Dapat na raw magsipag-apply ang kolorom na tricycle na ito sa City LGU ng prangkisa para maisaligal ang pamamasada. Sa pinakahuling datos ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO, nasa 1,500 ang legal na may prangkisa o linya sa pamamasada, habang higit 1,000 naman ang mga naglipa ng mga umano'y kolorom na tricycle. Sa kasalukuyan po ay talamak at ito po ay ginagawa ng paraan ng ating city government, of course sa pamamagitan ng TDRO. Unang-una yun pong apprehension natin. Patuloy pa rin po yung ating panghuhuli dito sa ating mga kolorom na tricycles. Ayon sa TDRO, lumolobo ang bilang ng riding public sa lungsod. Nangangahulugan na dapat madagdagan ang bilang ng mga may linyang tricycle. Hanggat maaari, tangkilikin nila dapat itong pagsakay sa mga tricycle na may prangkisa at huwag nilang tangkilikin ang kolorum sapagkat hindi po legal. Sa pagbubukas ng aplikasyon ng prangkisa para sa mga tricycle driver, matutulungan daw ng City LGU na maisaligal ang pamamasada ng tricycle driver. Sa ngayon, may 500 na raw ang naproseso ang linya. Itatalaga raw ang mga ito sa mga lugar kung saan may higit na pangangailangan ng transportasyon. Inaasahan natin by the month of March, by first or second week of March ay may i-release na po ang prangkisa nitong naturang mga tricycle. Makapag-a-apply ng prangkisa sa tanggapan ng TDRO, kailangan lang dalhin ang mga papeles gaya ng rehistro ng tricycle at dokumentong nagpapatunay ng miyembro ng TODA at kinikilala ng barangay. Ayon sa TDRO, para iwas daw huli, magpalinya na lamang kada 2 taon yung renewal ng prangkisa ng tricycle. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Tutok sa taping ng Encantadia Chronicle Sangre si GMA Sparkle artist Bianca Umali. Ang personal summer vacation naman hindi raw kasama sa bucket list ng Kapuso star. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kaabang-abang, action-packed at visually appealing daw para sa Kapuso audience ang pinaghahandaang serye na Encantadia Chronicles Sangre ni GMA Sparkle artist Bianca Umali. Revelasyon ni Bianca, tutok siya at co-stars niya sa taping ng upcoming series sa Kapuso Network at na-enjoy niya raw ang set. Hindi ko nararamdaman na trabaho. Kahit na mahirap siyang gawin, matagal siyang gawin, alam namin na worth it yung hirap namin because it will be a year in the making. Hindi na ini-reveal ni Bianca kung kailan mapapanood ang Encantadia Chronicles Sangre. Samantala nang matanong tungkol sa summer plans niya, hindi raw kasama sa bucket list niya ang bakasyon. Focus daw siya sa trabaho. May pelikula rin daw siyang ginagawa ngayon. I have one movie coming out with Miss Nora, ang Mananambal, which is very soon. And this year, again, as I have mentioned, the focus sa trabaho. I do have scheduled travels, but for work. Itong April, no, not for leisure, all for work. Nag-imbita na rin si Bianca sa mga kapuso sa Canada na makisaya sa kanilang first ever Sparkle Tour sa Calgary at Toronto sa April. Makakasama niya raw sa tour sina Julian San Jose, Raver Cruz, Barbie Forteza, David Licauco at Ruru Madrid. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ang 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw, February 27. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matapos ang 7 linggong sunod-sunod na oil price hike sa produktong petrolyo, ipinatupad ngayong araw, February 27, ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. 70 centavos ang ibinaba sa presyo ng gasolina kada litro. 95 centavos per liter naman ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Sabi ng Department of Energy, posibleng epekto ito ng pagdami ng supply ng langis sa Estados Unidos at ang umano'y pagbaba ng demand nito sa nasabing bansa. Yung delay ng implementation ng interest rate cuts ng United States kasi to address yung kanilang inflation, nagtaas sila ng interest rate. Tapos gusto na sana nilang patigil o bawasan ng nasabing interest rate. Unfortunately, dinelay nila hanggang May of 2024 to ensure na stable na yung kanilang inflation. So lumaki yung kanilang inflation
stocks ng crude oil o ng raw materials para sa petroleum products. Kapag lumaki ang kanilang stocks, hindi ganun kalakas ang kanilang demand. Ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo hindi raw ramdam ng jeepney driver na si Mang Rodel. Sentimo lang daw kasi ang ibinaba nito kumpara sa pisong sunod-sunod na taas presyo noong mga nakaraang linggo. Walang epekto. Parang ganun na rin lang ang presyo. Sana ibaba pa ng todo para makabawi-bawi naman. Walang inaabot. Sa Ibaan, Batangas, balik daw muna sa dating gawi ang magsasakang si Danny sa pag-aararo ng kanyang sakahan katuwang ang kanyang kalabaw. Pinili niyang huwag munang gumamit ng harvester para hindi na dumagdag pa sa kanyang gastusin. Bumaba tumasi, pareho din naman ang gastos eh. Maganda kalabaw, ito lang gastos hindi pasok-usok sa damo, sa tubiga. Ramdam namin yung pagtaas, hindi yung pagbaba, yung pagtaas sa ramdam. Mas makuha niya ang pagbaba. Ang pagtaas naman bigla, di kayo wala tayo dyan mangyayari sa atin. Yun nga ang gamit yun dyan sa akin, kalabaw lagi, para makaminos naman na konti. Na hindi mo lang gasolina. Hindi na ako gumamit ng traktor, meron kami. Hindi na ako gumamit, kinalabaw na lang para makaminos. Pero ayon sa DOE, nakadepende pa rin daw sa week-on-week monitoring nila ang posibleng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nandito pa din yung mga lingering factors na nagre-restrict para bumaba yung presyo na humahatak pataas. So yung presyo para sa susunod na Martes, base sa average nitong linggo nito versus the previous week. So minsan makikita natin yung trend. So dapat talaga mga Friday meron ka ng may estimate. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Ano po, 70 po. Lucky number 7 po yun. Yun lang po. Siguro po mga 50 plus lang, ganun. Siguro para gusto ko po kasing tumulong din sa yung kunyari may mga nangailangan ng tulong, ganun. Gusto ko po silang matulungan. Nice. 80 plus po. Yan, ganyan po. Siyempre po, gusto ko po makasama ng matagal yung family ko po. Siguro mga 80. Umidad ako ng ganun sarap tuwan-tuwa na parang naabot din ang pangarap ko nun. Wow! 80 years old. Dahil pag 100 ay sobrang tanda na. Hindi na makakalakad. 90 po. Siguro para makasama pang matagal ang family. Exercise. Taba ko pa naman. Exercise, tapos po kain ng gulay. 80, 90, pwede na yun. Para magampanan ko ang aking tungkulin sa aking pamilya. 100. Bakit? Para may 100,000 hindi charge. Abangan! Mini park na may mountain view saan kaya sa Batangas City matatagpuan. Alamin natin yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isang low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa kaninang umaga sa layong 1,020 kilometers east-southeast ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo o pumasok ng PAR, pero magpapaulan pa rin ang trough o extension nito sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Bukod sa trough ng LPA, umiiral pa rin ang easterlies at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Calabarzon, maliban lang sa ilang bahagi pa rin ng Quezon at Mindoro provinces. May posibilidad din ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nag-quality time si Glyza De Castro at asawang si David Rainey matapos ang taping ng Running Man Philippines. Samantala, pinahanga ni asawa ng asawa ko star Raver Cruz ang netizens sa kanyang Usher song rendition. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Kahit natapos na ang taping ng Running Man Philippines, hindi pa rin agad umuwi si Glyza De Castro sa bansa dahil pinuntahan siya ng kanyang asawang si David Rainey sa Korea. Nag-quality time muna silang mag-asawa doon at sinulit ang pamamasyal. Kahit namimiss na raw ng aktres ang weather sa bansa, ine-enjoy pa rin naman daw nila ang malamig na temperatura sa Korea. Napahanga naman ang netizen sa Usher song rendition ni asawa ng asawa ko star Raver Cruz. Support lang naman ang kanyang girlfriend na si Limitless star Julian San Jose na napakomment na lang ng mga puso. Talaga namang mapapa-heart react ka sa husay nito sa guitar plucking. Samantala ngayong nalaman na ng karakter ni Jeneline Mercado na si Angela kung sino ang babae ni Bernard, ang papel ni Zian Lim, tuluyan na kaya silang maghiwalay. Ang mga eksena sa Love Die Repeat tutukan pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ang mini park sa isang barangay sa Batangas City na may mountain view at tanawin ng Kalakang Lungsod, ating pasyalan sa report ni Paul Hernandez. Ang dating masukal at dinadaan-daanan lang na lugar na ito sa Barangay Sorosoro, Ibaba, Batangas City, ngayon maaliwalas, malinis at unti-unting binubuhay. Ito ang Mount Gahis Community Park, alternatibong pasyalan ng mga magpapamilya at magbabarkada. Taong 2021 nang mabuo ang mini park sa barangay ng isang grupo ng riders sa lugar. Kusang nilinis nang makitaan ng potensyal ng lugar. Nung nalinis namin, unti-unti dumadating ang tao, nakikita namin yung potensyal, kaya mas halong pinag-igi at pinagpaalam namin sa dating administrasyon ng barangay na ito ay ipagpatuloy na. Bayanihan ng mga residente sa pagbabagong bihis ng parke. Nasa 1,200 square meters ang lawak ng community park kung saan pwede mag-selfie-selfie, mag-unwind at picnic all-in-one with nature. Sariwang hangin, makaka-relax ka dito. Kaya ito ay aming i-develop na mapaayos. Lalagyan namin ito ng mga ibang puno, mga halaman, mga upuan. Mapapawaw sa refreshing mountain view at lunti ang tanawin mula sa itaas. Agaw pansin ang pinaniniwala ang century-old acacia tree na nasa pusod ng parke. Hindi na po kami dadayo sa ibang lugar, hindi na kami gagastos ng malaki para lang po makapamasyal sa iba. At saka isa pa po ay ito po ay may ipagmalaki namin talaga. Para po din sa mga henerasyon ng mga anak namin, sa mga susunod pa po. Para pa po mapaganda nila. Libreng mapapasyalan ng lugar. Nasa plano pa raw ang pagtatayo ng iba pang pasilidad para mas ma-enjoy ng mga mamamasyal. Payo ng kinaukulan sa mga bibisita, panatilihin ang kalinisan sa community park. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.